Gandang araw mga bata! Welcome sa ating Kids Online Worship Service. Ako nga pala si Ate Jen. At ang ating Kids Online Worship ay mapapanood ninyo sa YouTube. I-click nyo lang ang search box at i-type ang Gospel Coalition Church. At doon marami kayong mga videos na mapapanood patungkol sa mga story sa Bible at mga aral patungkol sa ating Panginoong Jesus. At dalangin ko na nawa lagi ninyo mapanood ang ating worship service patungkol sa mga kwento sa Biblia. At ito naman ay kakapulutan nyo ng mga aral. At dito din, matututo tayong manalangin, umawit at magpuri sa ating Panginoong Jesus. At mamaya sa story na ating mapapakinggan, matututunan natin kung paano ba nagtutulungan o kung paano ba dapat tumulong sa ating kapwa. At bago tayo tuluyang mag-umpisa, tayo muna ay manalangin. Samahan ninyo ako, tayo ay tumungo at pumikit. Ama, sa pangalan ni Jesus, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo at muli makakapag-aral kami ng iyong salita. Dalangin ko po, Panginoon, na maraming mga bata ang maabot, Panginoon, ng story na to, ng gawain na to, upang sa ganun, Panginoon, marami silang matutunan patungkol sa iyo na kakapulutan nila ng mga aral sa buhay na tunay na magagamit nila sa pang-araw-araw, sa pakikisalamuhan nila sa mga tao hanggang sa kanilang paglaki. At dalangin ko din po na tulungan nyo ang mga teacher, Panginoon, na kung paano pa nila, Panginoon, mas mapapaganda, Panginoon, ang mga at magiging interesting, Panginoon, sa mga bata ang mga ituturo ng mga bagay patungkol sa iyo nang sa ganun, Panginoon, maging interesado ang mga batang ito na mapakinggan ang mga bagay, mga aral na itinuro mo na ikaw ay naandito pa sa lupa. Dalangin ko po, Panginoon, na tunay na ang mga batang ito ay kalugdan mo, ingatan mo po sila, Panginoon, at tulungan mo po sila sa kanilang pag-aaral. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. At ngayon, dumako naman tayo sa ating announcement. Tulad ng nasabi ko kanina, ang ating Kids Online Worship Service ay mapapanood ninyo sa YouTube. At ini-invite ko nga din pala kayo, kids, na dumalo sa gawain every Sunday sa P. Alcantara. Malapit lang ito sa basketball court, 9:30. Nawa marami ang maka-attend sa inyo at marami pa rin kayong matututunan doon na mga patungkol sa ating Panginoon. Sa pag-aawitan, sa pananalangin, sa pakikinig ng story, ng mga kwento sa Biblia at sa paggawa ng arts and craft. Kaya I hope, kids, na makadalo kayo sa ating gawain. At lalo na yung mga dating attendees sa P. Alcantara, nami-miss na namin kayo. At ngayon naman, binabati ko ng maligayang kaarawan o happy birthday ang mga taga San Gabriel na sina Clay John Morales Almanon, Veronica Santander, Chantal de la Cruz, Jessie Mengita. At ganun din, mga kids sa P. Alcantara na sina Prince Benson at si Tristan Dave Manalo. At sa Nagkarlan kids, binabati ko ng happy birthday si Jotam o si Tamtam Rosairo. So maraming salamat sa inyo, kids, at nawa hanggang mamaya ay makasama pa rin namin kayo. Kids, dadako naman tayo sa ating action song. Ang title ng ating action song ngayon ay Give Thanks to the Lord. Bakit? Kasi diba sa napakinggan ninyong kwento kanina, nakita natin yung pagdadamayan, yung pagtutulungan ng mga tagusunod ng ating Panginoong Jesus.
yung iniwan niyang utos na mahalin mo ang iyong kapwa, ay kanila naman talagang nasunod, di ba? Papaano? Sa pamamagitan ng pagbibigayan at pagtutulungan. So, kaya naman, tayo, bilang tagasunod ng ating Panginoong Hesus at nakita natin na hindi niya tayo pinababayaan, dapat lamang na tayo ay magbalik ng pasasalamat. O kids, sundan ninyo ako sa action na gagawin ko, ha? Give thanks to the Lord, our God and King. His love endures forever. Tapos pag minarinig kayo na faithful, gaganyan lang kayo. Strong, gaganyan kayo. Tapos, sing praise, sing praise, sing praise. O, sabayan ninyo ako, ha? Araw mga bata. So, for today, ako ang magiging teacher nyo at ako rin ang magkukwento sa inyo. Kanina si Ate Jen ang nagpaawit sa inyo, ang nanguna sa ating gawain sa KOWS. At ngayon naman ay ako ang magkukwento sa inyo. So, bago tayo simula, tayo muna ay manalangin. Mag-o-opening prayer tayo. So, close your eyes. Bow your heads, wala na makulit, wala na magkukwentuhan, wala na magkukulbitan. Handa na pa kayo mga bata? Okay, close your eyes. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Samahan niyo po kami sa aming pag-aaral ng inyong salita sa pakikinig ng kwento. Nawa, maunawaan po namin ang lahat po ng aming maririnig na kwento ni Teacher Neri. Samahan mo po kami at nawa ay kami po ay maging mabait at hindi po kami pasaway. Sa iyo po ang papuri po sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Okay, mga bata. So, bago ako magkwento, ay meron akong tanong sa inyo. So, ano ang mararamdaman mo kapag may nakita kang mga batang nagugutom, walang bahay, binabaha, nasusunugan, o kaya ay
maraming mga problema silang dala-dala sa kanilang buhay. Nakakita na ba kayo ng ganung mga bata? Gutom na gutom, walang pagkain, walang matirahan, walang bahay. Nakakita na ba kayo ng ganun mga bata? So, ano kaya ang inyong mararamdaman kapag nakakita kayo ng ganoon? Naaawa ba kayo sa kanila? O baliwala lang, hindi mo lang sila pinapansin? Hindi ka naaawa sa kanila? Alam mo ba kung anong nararamdaman ni Jesus pag nakakakita ng ganoong mga tao? Siyempre, nalulungkot siya at gusto niya silang tulungan. So sana tayo rin mga bata ay meron din tayong ganoong pakiramdam na dapat tayo ay nagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan. Okay, so halimbawa, dito sa church, may umattend na hindi pa pala kumakain ng almusal, gutom na gutom. Pero ikaw, meron kang pagkain. Kain ka nga ng kain hindi ka nag-aalok. So ikaw, pag halimbawa nakita mo si Apia, Jotam, o si Reza. Reza, halimbawa nakita mo si Apia, hindi pa pala kumakain. Gutom na gutom. Pero si Reza, maraming pagkain. Kaya mo bang bigyan si Apia? Sabi mo, Apia, ang tinapay, hindi ka pa pala kumakain. Share tayo. So pagka ganun, mabuting bata ka, hindi ka madamot. Diba? So tuwan-tuwa si Jesus pagka ang mga bata ay hindi madadamot. So madamot ba kayo mga bata? O kaya halimbawa, meron kang ekstrang damit. Hindi mo na ginagamit yung damit kasi maliit na sa'yo. Okay lang ba sa'yo na ipamigay yun sa mga walang damit? O kaya naman, o kaya mga laruan mo na hindi mo na nilalaro. Kaya mo ba yung ibigay sa mga walang toys? O kaya ay meron kang shoes na maliit na sa'yo. Pero may nakita kang bata na walang shoes. Kaya mo yung ibigay sa kanya? O talaga? Very good kung kaya mong ibigay. So mabuting bata ka at hindi ka madamot. Okay, sige mga bata. At tayo ay magkukwento na sa oras na ito. Okay? Handa na ba kayo? Listen, wala nang makulit, maupo lang. At wala nang patayo-tayo, okay? Handa na ba kayong makinig? Okay, kung handa na kayong makinig, ay magsisimula na tayo. Ang ating kwento ay galing sa Biblia. Alam niyo ba na ang Biblia ay salita ng Diyos? At ang lahat na nakasulat sa Biblia ay totoo at dapat natin itong paniwalaan. Ang Biblia ay love letter ni Jesus sa atin. Love letter ng Diyos sa atin ang Biblia, kaya dapat natin itong pinapahalagahan at pinapaniwalaan. Amen ba? Okay, so ang ating kwento ay manggagaling sa Biblia, sa Bagong Tipan, sa mga Gawa 4:32 hanggang 47. So ang title ng ating kwento ay Ibinahagi ni Barnabas ang kanyang mga ari-arian sa kanyang mga kapatid sa pananampalataya. So, ayun. Ang ating kwento ay tungkol sa sharing. Sharing. Okay? Sinabi ng Biblia na pagkatapos umakyat si Jesus sa langit, yung mga mananampalataya, yung mga sumasampalataya sa kanya ay patuloy na nagfe-fellowship o patuloy silang nagkikita-kita. Ang tawag sa mga grupo ng mga sumasampalataya sa ating Panginoon ay church o iglesia. Dahil sila ay nagkakaisa sa puso at isipan, ang tawag sa kanila ay church. Hindi yung building ang church. Ang church ay mga tao na magkakasama na nananampalataya sa ating Panginoong Jesus. At anuman ang mayroon sa bawat isa sa kanila ay kanilang ibinabahagi. Lahat meron sila ay isinishare nila sa lahat. Hindi sila madamot.
Okay, yun ang iglesia. Ang iglesia ay pinamumunuan ng mga apostles o mga disipulo ng ating Panginoong Jesus noong unang nung bagong tipan. Ang disipulo ng ating Panginoong Jesus ay 12 o 12. So sila, ang ginagawa nila ay sinishare nila, binabalita nila ang mabuting balita tungkol kay Jesus. Ang pagkamatay ni Jesus at ang muli niyang pagkabuhay. Nagbabahagi sila ng salita ng Diyos ng buong tapang. So hindi sila natatakot, hindi sila nahihiya. Nag-share sila ng salita ng Diyos dahil ito ang kalooban ng Panginoon. Okay. At dahil ginagawa nila ito, sila ay pinagpala ng Panginoon. At sa buong iglesia ay naging maayos ang pamumuhay ng mga tao at walang naghirap sa kanila. So lahat ay maayos ang pamumuhay dahil sila ay naglilingkod sa Panginoon. So yung mga mayayaman na may mga malalawak na lupa ay kanilang ipinagbibili. At ito ay, ang perang pinagbilhan ay kanilang ibinibigay sa mga disipulo ni Jesus. At yung perang iyon ay ipinamimigay naman nila sa mga nangangailangan. So walang nagutom sa kanila, ang bawat isa, ang bawat mananampalataya ay nagtutulungan. Nagtulong-tulong sila para maging maayos ang kalagayan ng bawat isa. Diba? Napakaganda noong nagtutulungan. Walang madamot, diba? Kayo ba madadamot? Masama ang madamot, dapat nagsishare, okay? So may isang lalaki noon, ang pangalan ay Joseph. Siya ay isang Levita. Ipinanganak siya sa Cyprus. So ipinagbili din niya ang kanyang lupain. At ang pinagbilhan din niya ay ibinigay din niya sa mga disipulo. At yung mga disipulo naman, pinamigay naman din nila, pinaghati-hati sa mga kapatid sa pananampalataya. So noong una, ang tawag sa kanya ay Joseph, pero naging Barnabas na ang ibig sabihin. Naging Barnabas na ang pangalan ni Joseph. Na ang ibig sabihin ng Barnabas, ibig sabihin noon ay tagapagpalakas ng loob ng mga mananampalataya. Lagi siyang handang tumulong sa mga nangangailangan. Kinaibigan din niya ang mga bagong mananampalataya, so friendly siya. Pinapalakas niya ang loob ng mga bagong mananampalataya. At nakilala niya si Saulo, na ang pangalan na ang dating pangalan ay Saulo, pero noong makakilala si Saulo sa Panginoon at naglingkod sa Panginoon, ang pangalan niya ay napalitan din ng Pablo. So si Pablo ay isang misyonero na gumagabay sa mga Kristiyano kagaya ni Timoteo. Siya ang tumulong kay Timoteo para maging pastor o tagapanguna o tagapagturo ng salita ng Diyos. Ngayon naman, tapos na ang kwento, ay tayo naman ay dumako sa memory verse, sa uluhing talata. So, sasabihin ko English, then Tagalog. So, sabi dito sa Galatians 6 verse 10, we should help people whenever we can, especially if they are followers of the Lord. Again, Galatians 6 verse 10, we should help people whenever we can, especially if they are followers of the Lord. So sa Tagalog naman, Galatia 6:10, kaya nga, basta may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Again, Galatia 6:10, kaya nga, basta may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. O, isa pa, Galatia 6 verse 10, kaya nga, basta may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. So, yun lang. Sana ay nagustuhan niyo yung kwento at yung memory verse. Nawa ay patuloy natin itong
maalaala sa ating pag-iisa, sa ating paglalaro, maalala natin yung mga salita ng Diyos na ating pinag-aaralan. So ngayon naman tayo ay magko-closing prayer na. So handa na ba kayo? Close your eyes, bow your heads, and we will close in prayer. Panginoon, maraming salamat po sa ikinuwento ni Teacher Neri. Salamat po. Tulungan mo po kaming maging mabait, mapagmahal at mapagbigay sa lahat po ng aming mga mahal sa buhay, sa aming mga kaibigan, sa aming mga kaklase, sa aming mga kalaro. Nawa, huwag kaming maging madamot. Tulungan mo kami na maging masunod namin ang kalooban ng Panginoon. Maraming salamat po. Sa iyo po ang papuri, pasasalamat at lahat ng kaluwalhatian. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So palakpakan natin ang Panginoon. So tapos na ang ating story. At ngayon mandarako naman tayo sa Arts and Crafts. So mag-arts and crafts na kayo ni Tita Jen. Okay, God bless everyone. O kids, dumako naman tayo sa ating arts and crafts. Pero bago yan, nagustuhan nyo ba ang narinig nyong kwento kanina? Na kung saan ang mga mananampalataya na naniniwala sa ating Panginoong Hesus ay sila ay nagtutulungan. Kung ano ang meron sila ay isineshare nila sa bawat isa. Merong nagbibili ng kanilang mga ari-arian upang ang napagbilhan ay ibahagi sa mga kapwa mananampalataya. At doon upang hindi sila magutom. At gano'n naman ang gagawin din natin ngayon. Gagawa tayo ng isang simbolo na kung saan ito ay pwede nyo din itong ibigay sa inyong mga kaibigan, kaklase kung sila ay nagugutom. Ito ay ang paggawa ng sandwich. Diba? We should share kung ano yung meron tayo. At ang mga kailangan natin ay itong papel. Hindi ako marunong mag-drawing. Kaya naman, pinirin ko na lang. Pero kung marunong kayo mag-drawing, pwede kayong gumawa ng yung pinaka-tinapay, yung bread, bacon, cucumber, tomato, cheese, at lettuce. Tapos, kailangan din natin ng gunting, color, at double-sided tape. So, ngayon, tayo ay mag-color. So, dito sa tinapay, kulayan natin siya ng kulay brown. Di ba ang kulay ng tinapay, lalo na pag na-toast na siya o yung nainit, ay nagkukulay brown. So, kukulayan natin ng color brown itong tinapay. Kulay yellow ang cheese. Tomato ay red. Cucumber ay green. Lettuce ay brown. So, ayan, tayo nang magsimulang mag-color. Lagyan natin ng detailed o detalye na kunwari na-toast na natin itong tinapay. Diba nagkakaroon siya ng mga brown, mga guhit-guhit na brown. Ibig sabihin, toasted na siya. Kulayan natin ng green ang cucumber. Lagyan natin ng yellow ang cheese. Green ang lettuce.
Ayan kids, so tapos na nating makulayan lahat. At ngayon naman, gugupitin natin ito. So kung hindi pa kayo sanay humawak ng gunting o scissors, ay magpatulong kayo sa inyong mga kapatid o magulang. So ayan kids, natapos na nating kulayan at gupitin. Ngayon naman ay i-assemble na natin siya na parang talagang nagawa tayo ng sandwich. So unahin natin ang tinapay. Yan. Lagyan natin itong ginawa natin na double sided tape ay ididikit natin. Yan. So pag nagawa tayo yan, then lagyan natin siya ng lettuce sa ilalim. Ayan, palampasin natin ng konti para kita yung ating ididikit. Pagkatapos ng lettuce, lagyan naman natin siya ng tomato. Kailangan ng double-sided tape para dumikit ang mga ilalagay natin. Pagkatapos, lagyan naman natin siya ng cucumber. Yan, para healthy pa rin. Diba? Sana kids, nakain kayo ng mga ganitong mga gulay. Then, lagyan na natin siya ng cheese. At sunod, ang bacon. At ang pinakatinapay sa ibabaw. So, iyan kids, oh, ang cute. Gawa na ang ating sandwich. Yan. Salamat at sana sa susunod na ating Kids Online Worship Service ay makasama namin ulit kayo. Paalam! GCC, Gospel Coalition Church. Our mission is to glorify God by proclaiming the gospel until we all attain the whole measure of the fullness of Christ, sharing Christ, changing lives.